Dante, anong grupo ang naghain ng disqualification case laban kay Marcos at anong ground? Magandang tanghali, Ella. Ang grupong Akbayan Party List yung panibagong itong naghain ng panibagong disqualification case laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang ground, Ella, ay kapareho pa rin noong unang isinampang disqualification case ay yung conviction ni Marcos dahil umano sa paglabag sa tax code. Ito ay kaso na may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali. Ayon kay Dr. RJ Nagit ng Akbayan Youth, matibay na batayan ito para tuluyang idiskwalipika si Marcos sa paghawak ng posisyon sa gobyerno matapos itong mahatulan noong 1995 dahil sa hindi paghahain ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Tax evasion case na yon, permanently disqualified siya from running from any government position. So yun yung pinanghahawakan natin na grounds ng ating complaint ngayon. Tulad ng grupong Karma na unang naghain ng disqualification case laban sa dating senador, iginigiit ng Akbayan na dapat pabilisin ng Commission on Elections o COMELEC ang paglalabas ng resolusyon sa mga nakahaing kaso ni Marcos. Samantala, ang Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ay nagtungo rin sa Commission on Elections. Nananawagan sila kay Senator Christopher Bongo na huwag ituloy ang pag-atras sa pagtakbo bilang Pangulo sa ilalim ng kanilang partido. Well, actually, pinupunta na siya ng presidente ng PDDS at kinausap siya na ang kanyang mga supporter o yung mga totoong nasa likod niya nung nakaraan na eleksyon nung siya tumakbo ng senador, mula pa nung tumakbo si presidente, nandito lang. Ayon pa sa mga ito, buo ang kanilang suporta kay Senator Go sa pagkapangulo. Ngunit nilinaw din ng mga ito na ang kanilang susuportahan na Vice President ay si Mayor Inday Sara Duterte. Ella, pagdating doon sa kaso ni Marcos sa ngayon, officially mayroon ng 5 na nakahaing kaso laban kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. 2 dito ang disqualification case, 2 cancellation ng kanyang COC at isa pang petisyon na gustong siya ay ideklarang nuisance candidate. Yan ang ating balita mula dito sa COMELEC sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, gusto ko lang malaman kung si Senator Bongo ay nagtungo na ba dyan sa COMELEC para mag-file ng kanyang pag-withdraw bilang Pangulo. Ella, sa ngayon ay wala pa, hindi pa dumating dito si Senator Go. As a matter of fact, kahapon pa rin, Ella, nagsimulang nag-abang itong kanyang mga taga-suporta at ngayon nadagdagan pa nitong grupong PDDS o partidong PDDS na ngayon ay nakaabang din dito sa Commission on Elections, Ella. Alright. Maraming salamat, Dante Amento live na nag-uulat mula sa Maynila.